Hey guys, good evening. So, kain tayo ng may bayan, is saka bumili lang ng kanin. So, for today's video, pag-uusapan natin ang unang subo. Sarap. Okay, naginit ka na, no? For today's video, pag-uusapan natin yung pinagkaiba. Ang dami sa inyo nagtatanong, ano nang pinagkakaabalahan ko ngayon? Ang daming nanghihinayang sa tindahan. Tsaka, kung ano-ano, may nagsusupport daw ba? So, unang-una, walang nagsusupport. Okay? Tipid-tipid lang talaga. Kasi, ang ginagamit ko ngayon pang gastos ay yung napagbentahan sa tindahan. So, anong pinagkaiba ng life ng may sari-sari store ngayon na wala? So, totally wala talaga. Walang, meron akong extrang trabaho. Pero, give up ko muna yun kasi para makapag-focus ako dito sa pag-aaral ko kasi malapit na kaming magtapos. Tapos, ang hirap pala mag-aral, lalo na at hindi naman ako matalino, hindi naman ako magaling mag-memorize. So, kailangan ko talagang tutukan kasi syempre, sayang naman yung pinag-aaralan. Yung pinag-aral ko kung hindi rin ako makapasa, 'di ba? So, kailangan tutukan ko yun. Kaya give up ko yung work ko. Total, meron pa naman akong pang-support sa pamasahe ko araw-araw. Yun nga lang, todo tipid na talaga. Hindi na tulad nung una na puro gastos. So, ang laki ng pinagkaiba kasi ngayon, yung mga kaklase ko, may mga bata pa, yung iba mas matanda sa akin, mga nanay na, mga tatay na. So, netong meet na kami face to face, alam mo yung feeling na karamihan sa kanila kapos, absent yung iba sa kanila kasi walang pamasahe, tapos nanghihiram na sa akin mga 100, 200, 500 pang allowance. Hindi ko alam kung ba't nila ako hinihiraman eh. Sabi ko naman talaga wala akong trabaho at walang nagsusupport sa amin. Pero hinihiraman pa din nila ako. Hindi ko alam kung bakit. Kahit sinasabi ko na wala akong pera, nanghihiram pa din sila. Please, nagpi-please, ganyan. Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit sa akin sila hinihiram. Pero parang privilege ba yun na mas maganda nga yung ikaw yung hinihiraman kaysa yung ikaw na yung nanghihiram. So, hindi naman ako pwedeng makabigay lang ng magbigay kasi nadala na tayo dyan, di ba? Tsaka nagbabudget na ako ngayon. Siguro kung tulad nung dati na palaging may pumapasok ng pera, parang okay lang sa akin. Parang bigay ko na lang yun, mga 100, 200, okay lang. Pero ngayon kasi, nagbabudget na talaga ako. So, nakikita ko yung difference. Ngayon kasi, hindi na ako parang sobrang gastos ng gastos na basta gusto kita, napasaya mo ako ng konti, parang lilibre na kita agad. Parang ganun kasi ako before. Ako talaga yung taya palagi. Ngayon, hindi na ako ganun kasi wala nang sari-sari store eh. And may sari-sari store, baga palaging may pumapasok na pera. So palaging may benta araw-araw. Meron akong baga hindi ko pinoproblema talaga. Iba talaga pag may tindahan ka, ibang-iba. Kasi hindi mo po problemahin kahit na bigla kang magpapa-deliver ng pagkain nasa 1,000, magaan. Magaan siya tapos hindi ko talaga pinoproblema yung pera noon, yung pagbabudget. Kasi nga may tindahan eh, 'di ba? Actually, ito na naman tayo kasi nagba-vlog ako. Huwag niyong isali yung pagba-vlog na yan kasi nga, minsan makaka $25 lang ako dito sa Facebook. Actually, yung mga nagba-vlog din, makaka-relate yan kung magkano lang talaga yung income. Hindi naman, parang yung FB ko, parang personal vlog ko na lang yan eh. Hindi yung talagang as in masasabing vlogger ka na ang laki-laki mo kumita. Imagine mo $25, magkano lang yun sa isang buwan, 1,000 pesos. Pang ano lang ba naman yun? Pambili lang ng isang araw, 2 araw lang yung ubus na agad, di ba? So, kung sa YouTube naman, wala din eh kasi ang kukunti ng views. Kung baga, kung meron mang pumasok sa isang buwan, sakto lang pang nakakatulong din pang budget pero hindi yung inisip ng iba na parang ang laki-laki may ganun, wala, parang yung tindahan talaga nagsusupport sa akin noon. So iba yung noon na may tindahan kasi maluwag ako sa pera, ngayon na wala ng tindahan hindi ka pwedeng gumastos ng gumastos kasi although meron akong piso wifi ngayon, may GCash load, hindi naman siya consistent kasi minsan may magpapa-GCash pero pag wala ako, pumasok ako or pumasok din yung anak ko, wala ding income, 'di ba? Or kung walang magpapa-GCash, hindi talaga tulad ng dati na parang unlimited yung pasok ng pera. So iba yung may tindahan kasi magaan yung sa pera ko, ngayon hindi kasi control. Kumbaga lahat ng pera ko ngayon puro labas. Walang pumapasok, kung meron man barya kaysa sa mga lumalabas. Pero
kaya pang mag-support hanggang sa maabot ko yung minimithi ko, yung plano ko. Walang kasiguraduhan kung maabot ko yung mga plano ko nang yun kasi nga hindi naman talaga ako matalino eh. Sinusubukan ko lang tong abutin. Siyempre, sa tulong na din ni Lord, kailangan ipag-pray natin yung mga pangarap natin sa buhay. At kung will ni Lord yun na maabot mo yun, ay di napakaswerte mo, di ba? Samahan mo ng gawa yung dasal mo. Pero kung hindi, at least tinry ko, hindi ko siya pagsisisihan. Kasi tinry ko ngayon na habang kaya pa, habang pwede pa, kaysa naman hindi ko ginawa ngayon, hindi ako nag-risk tapos tumanda na ako, mas lalong hindi ko na siya magagawa. So, yun lang, mas magaan ang may tindahan ngayon, hindi talaga kasi control, naka-budget talaga ako. Pero, ayun, para sa akin, kahit na walang pera, masaya ako kasi nagagawa ko yung gusto ko dun sa akala ko patay na na pangarap. Pero parang nagpakita si Lord ng sign, ganun. So, subukan ko lang. Kung hindi naman kasi mangyari yung pinaplano natin, I'm sure may mas magandang plano si Lord para sa atin, okay? Yun lang yun. Think positive lang. Importante sa akin ngayon, masaya ako. At sabi ko nga, yung pagbenta ko ng tindahan, sabi ko, pag lumagpas na ng 1 month at hindi siya mabenta, ay hindi siya pangbenta. Hindi matutupad yung isa kong pinaplano. Kaso, in 1 week lang, bagay hindi talaga ako nahirapan. Imagine mo yun, dati kasi 1 month mahigit akong naghanap ng pwesto kasi balak kong mag-wholesale na noon ng gami at saka ng toys. So balak na namin yon nung ex-partner ko. Kaso hindi talaga siya nangyari kahit na talagang desidido naman ako na gawin yung bagay na yun. Nakaplano na siya na siguro dito na ako mapupunta mag-wholesale na ako ng mga toys and candies. Pero hindi siya nangyari kahit na gustong-gusto kong gawin that time. Desidido ako nung time na yun. Imagine mo yun, hirap na hirap kayong maghanap ng pwesto. Dapat meron na, pero hindi siya nangyari. Lumagpas ng 1 month, talagang sinuyod namin yung buong San Mateo. So, hindi siya para sa ganun kasi may kanya-kanya pala kaming tatahaking buhay, no? I guess okay na siya ngayon sa life niya. And ako din okay. Mas naging okay na ganun, part ways kami. And yun na nga, dito sa pagbenta ko ng store, kahit ang daming nanghihinayang, for me, kahit 0.0 as of now pa rin. Nabenta kasi in August, September, October, November. So, 3 months na, wala pa ding panghihinayang kahit na wala nang pumapasok araw-araw ng malaking pera. Wala. Kasi masaya ako ngayon sa ginagawa ko kahit na hindi naiintindihan ng iba. Parang gusto ko lang kasi enjoy na lang yung buhay eh. Kahit kasi walang permanente ngayon dito sa mundo. So, kung saan ka masaya, enjoy mo yan. Gawin mo yung kung ano yung mas makakapagpaligaya sa'yo kahit na hindi yun naiintindihan ng ibang tao. Okay? So, basta, masaya ka. Importante yung masaya ka talaga sa ginagawa mo. Ayan. And, minsan nagtataka nga din ako yung bakit parang, for example, itong piso wifi ko. Sabi ko kasi, sana magkaroon pa ako ng isa pang extra income para makasupport din. Kasi nga, ginib up ko yung isa kong trabaho para makafocus dito. So, 'di ba unexpected na dumating sa akin yung piso wifi na to. Kahit papaano, nakatulong siya kasi nag-passive income siya. Hindi ko na siya kailangan trabahuin pa, may papasok na pera. 'Di ba ang galing. Kumbaga, yung prayers ko, binibigay din siya ni Lord. Kaya God will provide talaga. Yan, matagal na yan na sa akin, yung mga ex-partner ko, alam nila yan na lagi ko sinasabi, don't worry kasi God will provide. Kumbaga, yung pinipray mo, hindi man yung yun yung dumating sa'yo. Pero, may mas magandang dadating. May mga plano ka na unexpected na akala mo go with the flow, na tuloy-tuloy na ganun yung plano mo. Pero, unexpected na hindi siya nangyari. Pero may mas magandang kapalit na mas makakabuti, 'di ba? Sabi nga huwag kang mag-base dun sa plano mo, kung ano pa din yung plano ni Lord. Yun yung masusunod para sa kabubuti mo din lang naman yun. Okay? So sa mga followers ko na daming nanghihinayang, bakit wala na yung tindahan, na nakapanghinayang siguro sa ibang part. Pero for me kasi, parang alam mo yun, kailangan mong mag-sacrifice muna. Alis ka sa comfort zone mo. Kasi try mo yung iba. Maraming ganito ding ginawa na ang laki din ng give up nila. For example, yung nabasa ko na ang sweldo niya monthly ay nasa 250,000. Tapos give up niya yun para lang makasama yung pamilya niya. At ang sweldo niya na lang ay 100,000. Imagine mo yung difference, 150,000. Pero walang katumbas na halaga yung makasama mo yung family mo. Kahit pa paano hindi siya na zero. 'Di ba? Tsaka para sa akin, mas gusto ko na lang yung kasama ko yung family ko. Yun. Kahit na hindi naman ganun kalaki yung income.
Pero, meron. Mas, ano yun, mas mayaman ka doon. Diba? Kasi yung mga material na bagay dito sa mundo ay pahiram lang yan. Importante, happy ka, healthy ka, kasama mo yung mahal mo sa buhay. Diba? Kapag healthy ka, kasama mo yung family mo, ay naku, ang yaman mo din yan. Tsaka wala kang utang na pinoproblema. Yan, alam mo yun, simpleng buhay lang. Happy ang all. Happy ang all. Happy ang yun lang. Yung parang hirap ko na magpaliwanag ngayon, no? Just cry. Yung utak ko, dami kong kailangan i-memorize. Tapos, hindi naman tayo ganun katalino, no? Kain na tayo. Kulang kain. Insulis. Gata siya. Kung meron kayong tanong, comment lang kayo dyan. At sasagutin natin yan. Hindi yung mukha ko. 3 days na ito. Nagbabalat na. Yan yung butas. Paano matanggal na yun? Para hindi nang bumasos yung susunod. Nagtimpla ka na tayo. Kanina. Ngayon, ayaw mo na. Kung magagatas muna tayo ngayon, kasi parang may pumasok na utak natin. Nagutom.